Sino ba ang naghahangad ng masayang bakasyon? Hindi ba't lahat naman ay ito ang gusto? Ang inaakala kong tahimik na lugar ay meron palang ingay na magbibigay sa akin ng nakakakilabot na karanasan. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elias. Isa po akong antingero at manunugis ng mga aswang. Meron po akong kaibigang manunugis rin na kagaya ko. Siya naman po ay si Magno. Dahil natapos namin ang misyon, nagpasya po siyang umuwi sa kanilang probinsya upang magsimula ng panibagong buhay. Pero nang mainip ako sa lugar namin, ay naisip kong bisitahin ang kaibigan ko sa baryo nila para sana magbakasyon at makasama siya. Kaya lang, natuklasan ko na meron palang lihim na itinatago sa akin ang kaibigan ko. Siya nga po pala, ang kwentong ibabahagi ko ay naganap taong 1990 sa probinsya ng Tarlac. Sisimulan ko po ang istorya ko sa panahon na nakipaglaban kami sa mga aswang na matiglaag nun. Ako po ulit si Elias. At ito ang aking kwento. Magno, sinikap ko siyang tamaan ng buntot ng pagi para huminto sa ginagawa niyang pag-atake sa mga tao. Pero masyado siyang mabilis eh. Kaya natin to, Elias. Doon natin abangan sa ibaba ng bundok. Tsak nababagsak siya sa lupa dahil tinamaan ko siya ng palaso. Mukhang tama ka, Magno. Ayun siya, bilisan mo! Dahil nakikipag-unahan kami sa kapwa naming manunugis ng aswang, nagmistula kaming langgam patungo sa kinaroroonan ng bumagsak na matiglaag nun. Sila ang mga nilalang na mula sa mga sinaunang aswang na nagmula sa kultura ng mga Manobo. May dugong aswang na lipad at busaw ang mga matiglaag nun. Tulad ng mga busaw, mahilig silang kumain ng bangkay. Ngunit mas matimbang sa kanila ang laman ng mga buhay. Ang lahi naman ng matiglaag nun ay isinumpa na hindi kailanman magagamit ang kanilang bertud, maliban na lamang kung may dugo sila ng ibang lahi ng aswang, o di kaya naman ay marunong siyang gumamit ng itim na karunungan. Saka lamang siya magkakaroon ng kakayahang labanan ang kagaya kong antingero. Ang kaya lang nila ay magpalit ng anyo tuwing sumasapit ang kulay pulang buwan. Kagaya ngayon na malapit ng magbukan liwayway, saka sila sumasalakay sa mga tao. Bilang antingero at manunugis ng aswang, ito talaga ang pinakahinihintay naming mangyari, ang makita ang pagbagsak ng mga matiglaag nun. Anak naman ng putya, Tolo! Tinangay nila ang bumagsak na aswang! Hindi sila makakalayo. Kaya halika na, tumakbo na tayo. Bilisan mo! Hindi natin sila tatantanan! Dahil sa akin suot na kwintas na mutya ng musang, nagawa ko kagad na makaakyat sa puno para hampasin ang mga lumilipad na matiglaag nun, gamit ang aking buntot ng pagi. Bumagsak ang mga ito sa lupa, kasabay ng paglapat ng aking mga paa sa damuhan. Agad kong pinalo ng buntot ng pagi ang kanilang katawan. Umusok ang kanilang sugat at namilipit sila sa labis na sakit. Habang si Magno naman ay panay ang pagpapakawala ng palaso sa ere. Pagsisisihan mo ito, Elias. Malalaman ito ng kapatid ko at papatayin ka niya. Narito lang siya. Tatandaan niya ito. Sige, tawagin mo siya. Nanggigigil lamang ako sa ginawa ninyong pagpatay sa buong pamilya ko. At bukod pa ron, bayad na rin ang ulo mo, hayop ka! Hindi mo ko mapapatay. Sa dami ng buhay na kinuha ninyo,
kulang pang kabayaran ng buhay mo. Kaya naman, tikman mo ang pait ng magiging kamatayan mo! Dahil sa bilis ko, hindi nito naiwasan ang bawat pag-atake ko. Panay ang sigaw ng aswang dahil sa sakit. Bawat hampas ng buntot ng pagi, mas lalo siyang nangihina. Dahil bawat latay nito sa katawan ng aswang ay bumabawas din ang kanyang lakas. Napatay ni Magno ang dalawang matiglaag nun na kasama ng pinakapinuno nila. Kaya pareho naming hinarap ang aswang. Hayop ka! Hindi mo ako mapapatay! Tatakas ako! Yun ay kung makakaalis ka pa sa gagawin ko sa'yo! Muli kong pinalo ng buntot ng pagi ang kanyang katawan, habang si Magno naman ang pumana sa pakpak nito. Tuluyan siyang hindi nakalipad para tumakas. Uusal pa sana ito ng orasyon para talunin ang mga agimat ko. Ngunit naunahan ko na siya. Isang malakas na palo pa ng buntot ng pagi ang ginawa ko at tumama ito sa kanyang bibig. Bawat latay sa katawan niya ay umuusok ito. Habang ang ibang manunugis na antingero na kasama namin ay abala sa pakikipaglaban sa mga alagad nito. Kaming dalawa naman ni Magno ay nahirapan din sa pinuno ng mga matiglaag nun. Hindi sa lahat ng oras ay malakas ako. Hindi ko inaasahang tatama ang kalmot niya sa aking muka. Umusok din ang sugat ko, ngunit saglit lang. Lintik na yan! Tinamaan ako! Ano? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ha, Elias? Nawalan pa ako ng balanse dahil muli niya akong inatake ng kalmot sa leeg. Dahil sa suot kong mutya ng musang, agad na naghilom ang mga sugat ko. Hanggang sa ang ginamit ko naman sa kanya ay ang aking medalyong Sator Coronados. Ang medalyong Sator Coronados ay ang pananggalang ko laban sa kulam, barang, usog, at masasamang espiritu, kasama na ang mga masasamang elemento. Karaniwang may nakaukit na Latin na dasal at ginagamit bilang proteksyon o pampasuko sa mga kaaway. Teka, anong nangyayari sa akin? Bakit ang init ng pakiramdam ko? Para akong sinisilaban ng apoy! Dahil dito sa medalyon ko, kaya nakakaramdam ka ng matinding init. Magno! Gawin mo na! Agad na hinila ni Magno ang tali ng pana at lumipad sa ere ang palaso na direktang bumaon sa dibdib ng pinuno ng matiglaag nun. Nagkikikisay ang katawan nito dahil si Magno naman ay may suot na medalyong Tres Pico Roma, kaya lahat ng sandatang mahahawakan niya ay meron ding epektong nakamamatay sa mga aswang. Ang medalyong Tres Pico Roma o tatlong persona ay isang uri naman ng agimat na may kaugnayan sa paniniwala sa Santissima Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, na ginagamit bilang pananggalang laban sa masasamang espiritu at iba pang negatibong puwersa. Hindi ka na ngayon makakapanakit ng mga tao sa baryong ito! Tandaan mo yan! Hinugot ko ang aking sandatang itak na kung tawagin ay ginunting. Ang ginunting naman ay isang uri ng itak na tanyag sa Visayas. Ito ay kilala sa natatanging hugis na tila gunting ang dulo, kung saan ang likod ng talim ay pababa patungo sa matudis na dulo. Dahil sa balansing bigat nito, ito ay ginagamit ko pantabas ng leeg ng mga aswang. Kapag nasugatan nito ang nilalang, hinding-hindi yun maghihilom. Saktong pagtabas ko sa ulo ng matiglaag nun, tumalsik ang ulo nito sa mga kasama naming manunugis ng mga aswang. Isang panibagong karangalan ito para sa akin bilang isang malupit na antingero. Sikat na sikat ka na naman, Elias. Panlabing isang pinuno na ng mga aswang ang napapatay mo. Sama kita sa karangalan kong ito, Magno. O ano,
Sigurado na ba ang bakasyon? Hindi na bakasyon to. Uwian na talaga ako. Hindi lang kami basta antingerong manunugis ng mga aswang. Binabayaran din kami ng mga tao para patayin ang mga aswang na gumagambala sa kanilang baryo. Kapag namatayan ng kaanak dahil sa aswang, mas malaki ang halaga ng perang natatanggap namin. Naalala ko noon, nang una kaming magkita ni Magno, iniligtas ko siya mula sa mga tambay na lasing. Ayon sa kanya, nabiktima raw siya ng illegal na recruiter. Ito yung mga taong nagpapaalis ng mga manggagawa papunta sa ibang bansa. Naibenta noon ng kaibigan ko ang alaga niyang kalabaw at konting mana niya sa lupa, kapalit ng trabaho nito sa ibang bansa bilang isang mananahi. Huli na nang madiskubre niyang nabiktima siya ng taong pinagbigyan niya ng pera. Ang masaklap, iniwan siya sa Maynila nang walang anumang hawak na salapi. Mabuti na lang ng mga panahon na yon ay meron akong sinundan na aswang sa Maynila. Nakita ko si Magno at isinama ko sa baryo namin sa San Vicente. Tinuruan ko siyang makipaglaban sa mga aswang at ang perang kikitain namin ay ipinapadala namin sa pamilya niya upang hindi malaman ng mga ito na hindi naman talaga nakapag-ibang bansa si Magno. Pero ngayon, sapat na ang naipon niyang pera para makauwi sa kanyang probinsya sa Tarlac. Magno, paano? Susulat ka kagad kapag nandun ka na sa Tarlac. Oo naman pare. Siya nga pala. Maraming salamat Elias sa lahat ng tulong mo sa akin. Sus, magdadrama ka pa ba? Ayan nga, nag-iimpake ka na. Iiwan mo na talaga ako. Balang araw Elias, makakabawi rin ako sa'yo. Siya nga pala, ibabalik ko na tong medalyong Tres Pico Roma. Wag na Magno, sa'yo talaga yan. Para magamit mo kung sakaling may aswang sa lugar nyo. Walang aswang sa lugar namin, Elias. Dito nga lang ako nakakita ng mga ganong klaseng nilalang O paano? Sigurado ka bang akin na lang talaga tong medalyon? Oo, sa'yo na yan pare. Minana mo pa kasi to sa yumao mong lolo Gaston. Mahalaga to para sa'yo Mahalaga ka rin naman sa akin Dahil para sa akin, hindi lang kita kaibigan, kundi isang kapatid. Kundi dahil sa'yo, baka patay na rin ako. Si Magno ang nagligtas sa buhay ko nung sinubukan kong magpakamatay gamit ang itak kong ginunting. Mabuti na lang at nakita ko nga si Magno. Biktima ng mga aswang ang mag-ina ko na malapit na sanang manganak sa panganay namin. Ito ang dahilan kung bakit naging manunugis ako ng mga aswang. Nagkataon naman na nagmula ako sa lahi ng mga antingero, kaya ito ang ginamit ko para tugisin ang mga kampon ng kadiliman. Sa ngayon, taglay ko ang 2 uri ng agimat, ang mutya ng musang at medalyong Sator Coronados. Meron din akong 3 uri ng sandata, liabe o nakel, buntot ng pagi at itak ko na halos kasing talas ng tare ng manok. Isang hampas ko lang sa talim nito, tiyak na putol kahit ang braso ng kalaban ko. Pagkatapos nga ng misyon namin ni Magno, tuloy na talaga ang pagluwas niya at maiiwan na naman akong mag-isa sa bahay ko na gawa sa kugon at kawayan. Kasalukuyang nag-iempake ng damit noon si Magno nang magkausap kami. Paano yan Elias? Kailangan ko na talagang umuwi. Magkakahiwalay na talaga tayo pare. Huwag ka naman magpaalam ng ganyan pare. Magkikita pa naman tayo, di ba? Hayaan mo. Kapag nainip ako rito, susunod talaga ako sa iron. Sabi mo yan Aasahan ko yan. Oo, may tatapusin lang ako sa lugar na to. Gusto ko rin naman magbakasyon Tsaka sabi mo maganda sa lugar nyo, di ba? Kaya dun muna ako magpapahinga. Susulitin ko talaga ang bawat araw ng pananatili ko ron.
Tama-tama at ipapasyal kita. Tsaka maraming pananim na gulay at palay sa lugar namin. Tahimik dun. Sulit talaga magiging bakasyon mo, maniwala ka. O sige na, bilisan mo na ang pag-iimpake mo. Pero kapag umalis ka na, tsak na maninibago ako rito. Hindi kasi ako sanay nang hindi kita kasama eh. Ako rin naman pare. Tsaka masaya talaga ako sa ginagawa natin. Basta pare, mag-iingat ka ron ha. Tsaka ang pera mo, itabi mo mabuti. Dahil marami ang mandurukot dito. Baka mabiktima ka na naman ng mga kawatan. Subukan nila. Ibabaon ko talaga sa katawan nila ang palaso ko. Itago mo mabuti ang pana mo. Baka may makakita. Magka-problema ka pa sa biyahe. Oo pare. Sanggol na palaso lang naman ito eh. Kaya hindi alata sa ilalim ng bag ko. Mabigat man sa loob, napayagang umuwi ang kaibigan ko. Hindi naman siya taga rito sa baryo namin sa San Vicente. Ilang taon din kaming nagkasama ni Magno at ito ang unang beses na magkakahiwalay kami. Inihatid ko pa siya sa terminal ng bus, pauwi sa kanilang probinsya sa Tarlac. Pagkatapos naming magpaalam sa isa't isa, ay bumalik kagad ako sa bahay. Sa unang araw, ay talagang nanibago ko sa pagkawala ng kaibigan ko. Naging maayos naman ang takbo ng pamumuhay ko sa baryo. Wala na ring mga aswang na matiglaag nun ang gumagambala sa lugar namin. Pagkalipas ng 2 buwan na, dumating ang sulat ni Magno at ibinalita nitong maayos na siyang namumuhay sa lugar nila. Kaya't nagpasya akong sumunod sa kanya para sorpresahin siya. Hawak ang kanyang sulat ay sumakay ako ng bus para sundan siya sa Tarlac. Natulog muna ako sa biyahe dahil magdamag akong hindi nakatulog sa paghahanda ng mga gamit ko na dadalhin ko sa probinsya ni Magno. Kasama ang mga pasalubong ko sa kanyang pamilya. Bago ko pumikit ay nakita ko pa ang isang magandang babae na naupo sa tapat ng aking upuan. Nakashort siya ng maiksi at napakabango niya. Takaw tingin yon sa mga lalaking may masasamang ugali sa katawan. Hindi nga ako nagkamali dahil napansin ko agad ang 3 lalaking nakasunod sa babae. Naupo ito sa tabi mismo ng babae. Malakas ang pandinig ko, kaya dinig na dinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Kahit nakapikit ako, nararamdaman ko rin ang lihim nilang sinyasan. Pagkalipas ng 1 oras, nang umabante ang bus, narinig ko ang biglang pagtaas ng tono ng boses ng babae. Ang bastos mo ah! Nakapatong na ang kamay mo sa hita ko! Walang iya ka! Hehehe, pasensya ka na, miss. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Ang sabihin mo, bastos ka talaga! Ang layo ng upuan mo kanina. Nakarating ka pa rito sa upuan ko? Akala mo ba hindi ko nakita ang ginawa mo? Pinalis mo ang nakaupo riyan para malaya ka sa kabastusan mo. Pasensya ka na talaga, miss. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko eh. Ang puti kasi ng hita mo eh. Tapos ang ganda-ganda mo pa. Pwede ba tigilan mo na ako? Dahil kung hindi, tatawag ako ng mga pulis at ipakukulong kita. Hindi mo magagawa yun. Hindi mo ba alam? Pulis ang tatay ko at dating mayor. Wala akong pakialam. Alam mo, para talagang kilala kita eh. Hindi ko lang matandaan kung saan kita nakita. Huwag ka na nga magpalusot para lang malaya ka ng makapambastos na babae. Tsaka, huwag mong dalhin dito sa bus ang asal kalye mo. Bumaba ka na nga. Aba, mataray ka pa lang talaga eh. Magpasalamat ka na lang dahil pinag-iinteresan ko kagaya mo. Yung ibang babae dyan, nagkakandara pa sa akin para lamang mapansin ko sila. Tapos ikaw, tataray-tarayan mo ako ng ganyan. Baka gusto mong ubusin ko ang lipstick mo sa alik. Subukan mo. Dahil talagang makakatikim ka sa akin. Isa pa, hindi ko gugustuhin mapansin mo. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Teka, ano bang kinagagalit mo ha? Parang hinihipo lang naman ang hita mo ah. Pagkakait mo pa, baka gusto mong gasain pa kita rito
para makita ng mga pasahero rito kung paano ko lantakan ang pagkababae mo. Bastos ka talaga! Ano? Gagawin ko na ba? Sige, subukan mo. Nang makita mong hinahanap mo. Wala ba kayong nanay? O kapatid na babae? Ang babastos nyo! Sorry, wala akong kapatid na babae. Wala rin ako nanay. Dahil ang nanay ko, sawa sa mga lalaki. Hindi ba? Lahat naman ng babae kagaya niya eh. Kaya huwag ka na magpakipot pa. Parang isang halik lang eh. Sige na, isang halik lang. Kanina pa kasi kita pinagbamasdan eh. Napakaganda mo talaga, nakapanggigigil ka. Sige, subukan mo. Babasagin ko talaga ang pagmumukha mo. Hawakan mo lang ulit ang hita ko at makakatikim ka talaga sa akin. Kahit nakapikit ako ng mga sandaling yon, alam ko ang kilos ng lalaking nanggugulo sa magandang babae. Naiinis din ako dahil malakas ang tawanan ng dalawang kasama nito. Ang masaklap pa, matanda na ito para sa ganong kilos. Hindi na rin ako nagulat nang biglang sumigaw ang magandang babae. Bastos ka talaga! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki na hindi naman ito nagustuhan at naramdaman na parabang ito pa ang napahiya sa mga pasaherong naroroon. Sa tingin ko, takot ang mga tao sa lalaking ito dahil walang nagtangkang umawat sa kanya. Parabang kilala nila ang lalaking nanggugulo sa magandang babae. Abat, matapang ka ha? Sinong pinagmamalaki mo ha? Yung kapatid mong inutil? Halika nga ritong babae ka. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko eh. Aray! Ang braso ko, nasasaktan ako! Saan mo ba ako dadalhin? Bitiwan mo ako! Dahil sinapak mo ko, sa paraiso kita dadalhin. Pero bago yon, kailangan ka munang makatikim sa akin ng sampal. Saktong pag-angat ng kamay ng lalaki, tumayo ako at sinalag ko ang kamay nito. Nagulat siya nang hawakan ko ang kanyang pulsuhan. Tinitigan ko siya ng matalim. Ganon din siya sa akin habang bakas ang gulat sa kanyang anyo. Abat, pakailamero ka? Sino ka? Hindi ako sinuka. Pinanganak ako ng nanay ko. Abat, pilosopo ka? Bitiwan mo ang kamay ko. Bitiwan mo rin ang braso ng babae. Nang hindi nito binitiwan ang braso ng babae, maigpit kong piniga ang kanyang kamay. Kaya napilitan siyang pakawalan ang babae. Naupo ang dalaga sa kanyang upuan habang hinahaplos nito ang kanyang brasong nasaktan. Hindi mo ba ako kilala, ha? Ako, kilala mo ba? Isa pa, ang babae, Brad, hindi sinasaktan. Minamahal yan. Kaya kung hindi ka marunong magmahal, umalis ka rito. Doon ka nababagay sa kulungan ng mga aso. Sabay tulak ko sa kanya papalayo, kaya't napabalya siya sa dalawa niyang kasama. Tuluyan siyang nagalit at nabaling sa akin ang atensyon niya. Sinuntok niya ako, ngunit nakaiwas ako, kaya sa hangin yung tumama. Dinampot ko ang braso niya, saka pinilipit ko papunta sa kanyang likod. Napasigaw siya dahil sa labis na sakit. Saka ko siya sinipa sa puwet. Pinagtawanan siya ng mga pasaherong naroroon, kaya mas lalong namula ang kanyang muka nang dahil sa labis na galit. Hayop ka! Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin. Tatandaan ko ang pagmumukha mo. Lalong-lalo ka ng babae ka! Dinuro nito ang babae, kaya hinablot ko kagad ang daliri niya. Saka ko ipinasok sa kanyang ilong. Kasunod ng pagsuntok ko sa kanyang kamay. Dumugo ang kanyang ilong, kaya lalo itong nagalit. Ano pang hinihintay nyo, mga inutil kayo? Atakihin nyo na ang hayop na lalaking yan! Dahil sa utos nito, sa dalawa niyang alipores, na higit na mas malaki ang katawan kaysa sa kanya. Umatake sila sa akin ng suntok, subalit naiwasan ko rin ang mga yon. Wala silang kaalam-alam na sanay ako sa pakikipaglaban, lalo na sa dikitang laban. Kaya
Sabay ko ring pinilipit ang kanilang braso at idinikit ko ito sa kanilang likod. Nagsisisigaw ang mga ito dahil sa sakit. Dahil hawak ko ang kanilang braso, paa ko ang ginamit ko. Sinipa ko sila ng tig-isa sa kanilang likod. Muntik silang mapasubsob sa mga bangkong naroroon. Napunta sila sa unahan ng sasakyan. Ang driver naman, nang makitang nagkakagulo sa loob ng kanyang bus, ay ipinarada niya na muna ang kanyang sasakyan. Dahil sa kaguluhan, pinanood kami ng mga tao at bakas sa mukha nila ang labis na paghanga sa akin. Narinig ko pa nga ang bulungan ng mga tao na sikat daw talagang sanggano ang grupong nanggugulo sa loob ng bus at wala raw kumakalaban dito. Ako lang daw ang unang nangahas na lumaban sa mga ito. Talagang matapang ka, ha? Hindi mo talaga ako kilala. Etong sayo! Muli siyang umatake sa akin ng dalawang magkakasunod na suntok. Subalit naiwasan ko pa rin yun at siniko ko ang kanyang muka. Sabay sipa ko sa kanyang sikmura. Namilipit siya dahil sa labis na sakit at bumagsak siya sa saig ng bus. Inalalayan siyang makatayo ng kanyang mga kasama. Dinuro ko siya sa muka at pinagsalitaan ng masama. Sa uulitin, Brad, kapag mambabastos kayo ng babae, kailangan matapang kayo. Kailangan kaya nyo rin makipagsabayan ng laban sa akin. Wala, sige na. Bumaba na kayo ng sasakyan. Dahil kung hindi, itong itak ko ang hahatol sa inyong tatlo. Hayop ka. Babalikan kita. Babalikan kita, tandaan mo yan! Yun ay kung magkikita pa tayo. Ano? Bababa ka ba o hindi? Teka, hindi ba't itak yan? Paano nakalusot yan sa bus na to? Ha? Lusot kapag hindi ako kinapkapan. Pero kung hindi kayo bababa, mapipilitan ako sa inyo gamitin to. Kayo ang hindi makakalusot sa pagharap kay kamatayan. Subukan mo nang makita mo ang hinahanap mo. Makakarating to sa tatay ko. Gawin mo. Maghihintay ako. Magsumbong ka sa tatay mong panot. Ang laki mong tao, duwag ka. Papasboy ka. Isa pa, alam mo bang ang itakong to ay nakalaan talaga para sa mga kagaya mong bastos? Dahil hindi talaga sila bumababa ng bus, ang kaluban ng itak ko mismo ang ginamit kong pampukpok sa ulo ng tatlong lalaki. Hindi nila kinaya ang lakas ng kamay ko, kaya't gumulong sila sa saig ng sasakyan. Yung mga aswang nga ay napapatumba ko. Sila pa kayang ordinaryong tao lamang. Pero napansin ko na meron ding suot na kakaibang medalyon. Ang lalaki. Hindi ko lamang pinagtuunan ng pansin dahil marami na ngayon ang peking medalyon na nabibili sa kanto. Dahil sa takot ng tatlo, nagsiksikan sila sa paglabas sa pintuan ng bus. Nang mapatingin ako sa driver, nagpasalamat pa ito sa akin. Sinabi nitong hindi niya ako isusumbong sa mga pulis tungkol sa dala kong itak. Nagpasalamat din sa akin ang mga pasaherong naroroon dahil madalas daw talagang nanggugulo ang grupong yun sa mga babaeng kakaiba sa kanilang paningin. Nang tumapat ako sa upuan ng magandang babae, nginitian niya ako, ngunit iba ang naging reaksyon ko. Ikaw naman, miss, sa susunod na sasakay ka ng bus, piliin mong isusuot mo yung akma sa lugar na pupuntahan mo. Hindi yung magsusuot ka ng maigsing short tapos magagalit ka kapag binastos ka. Pambihirang buhay ito. Kaya ka nababastos dahil sa uri ng pananamit mo. Huli na, para bawiin ko pa ang mga sinabi ko. Nagpadala kasi ako sa galit. Ganito ako, kapag napuputol ang tulog ko, wala akong pakialam kung magandang babae pa ang kaharap ko. Baka sa mukha ng babae ang pagkapahiya, kaya hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin ang babae at naupo na ako sa upuan ko. Tinakluban ko na lang ng kulay itim kong jacket ang mukha ko at muli akong bumalik sa pagkaidlip. Narinig ko pa
ang huling sinabi ng magandang babae. Antipatiko! Hindi naman pogi! Ang sama pa ng ugali! Napangiti na lang ako sa narinig kong yon dahil natitiyak kong hindi niya makakalimutan ang mga sinabi ko at madadala na itong magsuot ng maiksing short sa ganong pampublikong sasakyan. Samantala, sa kabilang dako naman sa bahay ni Magno, kausap niya si Lolo Pino. Hindi sila mapakali dahil ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin dumarating ang nakababata niyang kapatid na si Milen. Magno, sigurado ka bang ngayon daw ang dating ni Milen? Abay kanina pa tayo nag-iintay sa pagdating niya. Hindi pa siya dumarating hanggang ngayon. Lolo naman, talaga matagal ang biyahe sa lugar natin. Dahil mabato ang kalsada lubak-lubak pa. Tapos kailangan pang punuin ang sasakyan bago umalis. Hay nako, dapat sana. Hindi na lang niya ipinaalam sa akin na uuwi siya ngayon. Hindi tuloy ako mapakali. Gusto ko na siyang makita. Miss na miss ko na ang apo kong yon. Kaya nga po, Lolo Pino, kumalma muna kayo. Baka lalong mapahamak si Milen sa ginagawa niyong yan Alam niyo naman po ang pamahiin sa lugar natin. Kapag nasa biyahe ang isa sa pamilya natin, ay bawal daw alalahanin nang hindi magkaproblema. Oo na. Hindi na ako mag-aalala. Ang mabuti pa po, maghintay na lamang tayo rito. Baka mamaya lang po dumating na siya. Pagkalipas ng 2 oras, ay dumating na nga sa wakas si Milen sa bahay ni Magno. Ngunit hindi nakangiti ang kanyang kapatid. Nakasimangot ito at ibinagsak pa ang dalambag sa upuan na gawa sa kawayan. Oh, Milen, ano nangyari dyan sa mukha mo? Bakit ganyan ka? Kasi naman kuya, nakakainis yung lalaking nakasakay ko sa bus kanina. Napakayabang niya. Hambog! Oh, ang puso mo. Kabago-bago mong dating sa probinsya natin Yang kagad ang isasalubong mo sa amin. Kasi naman Kuya Magno, ngayon na nga lang ako umuwi sa probinsya natin. Makakasagupa ko pa ang antipatikong hambog na lalaking yon. Maalala ko nga lang, ay talagang kumukulo na ang dugo ko. Teka, sandali lang apo. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan Ay nako, Lolo Pino. Painimin niyo nga muna ng tubig yung apo niyo. Abay namumutla na sa galit Wag na Kuya Magno. Uminom na ako ng tubig kanina nung bumaba ako ng bus sa terminal natin. Kung ganun ay tama na. Kalimutan mo ng lalaking kinaiinisan mo. Masisira lamang ang pagpunta mo rito Hindi ko makakalimutan ang lalaking yon, Kuya Magno. Talagang inis na inis ako sa lalaking yon. Sana mapasubsob siya at madapa tapos ang mukha niya ang bumagsak sa mabatong kalsada. Teka nga, kanina ka pa galit na galit Hindi naman namin alam ni Lolo Pino kung bakit ka nagkakaganyan. Ano ba talaga nangyari? Siya nga naman apo. Ano ba nangyari sa'yo? May bumastos po kasi sa akin na 3 lalaki sa loob ng bus. Ipinagtanggol po niya ako. Magpapasalamat sana ako sa kanya. Pero sinungitan niya ako. Paano sinungitan? Sinabihan ba naman ako? Napiliin ko raw yung isusuot kong short sa pampublikong sasakyan. Sinigawan niya ako, kuya, sa harap ng maraming tao. Oh, yun naman pala Pinagtanggol ka at pinagmalasakitan ng lalaking yun. Anong kinagagalit mo sa kanya? Yung pagsigaw niya sa'yo? Abay natural lang yun dahil galit siya. Dapat nagpakumbaba ka na lang at humingi ng pasensya. Siya nga naman apo. Nakakaya naman dun sa lalaking tumulong sa'yo. Teka nga. Kakampi ko po ba kayong dalawa o kaaway? Milen, ang sa amin lang naman ni Lolo Pino, may utang na loob ka sa lalaking yun. Kahit na. Nakakainis siya, Kuya Magno. Napahiya kaya ako. Magpasalamat ka pa rin sa ginawa niya. Pero kuya, anong dapat kong ipagpasalamat sa kanya? Ipinahiya niya ako sa mga pasaherong naroroon. Pwede naman niya akong pagsabihan ng mahina Ay nako, hindi ka talaga marunong tumanggap ng pagkakamali. Ano nga ba talagang nangyari? At ganyan ang suot mo? Kasi kuya, may nakatabi akong bata. Sinukahan ng pantalon ko. Wala akong dalang damit, kaya heto, ginamit ko ang short ko na pantulog. Hindi ko naman sukat akalain
Nababastusin ako sa bus na yon. Tapos, nakasakay ko pa ang antipatikong yon. Milen, tama ang sinabi ng lalaking yon. Kahit ako, nakita kong kakaiba nga ang suot mo sa maraming tao. Kaya talagang mababastos ka. Teka, ano bang itsura ng mga lalaking ng bastos sa'yo? Natatandaan mo ba ang kanilang muka? Oo naman, Kuya Magno. Tandang-tanda akong pagmumukha ng mga hayop na yon. Biruin mo, Kuya. Hinawakan ba naman yung hita ko? Ano? Aba, kung ako naroon, baka pinutol ko na ang kamay nila. Pero teka, natandaan mo ba kung anong pangalan nila? Hindi ko sila kilala, Kuya. Pero ang sabi niya, parang nakikilala niya raw ako. Tingin ko, Kuya, taga rito siya eh. Sabi pa nga niya, inutil raw ang kuya ko. Abat, ang mga lintik na yun ah. Mukhang taga rito nga sila. Dahil paano nila nalaman na may kuya ka? Oo nga, Kuya. Sige nga, ilarawan mo nga mukha sa akin ng 3 ng basto sa'yo at baka kilala ko. Pagkatapos ilarawan ni Milen ang itsura ng lalaking humipo sa kanyang hita, ay nanlaki ang mga mata ni Magno. Pambihira. Hanggang sa bus? Nakakarating ang lintik na yon? Kuya Magno, bakit? Kilala mo ba sila? Oo. Kilalang sanggan ang mga hayop na yun. Siya si Barok, ang anak ng dating mayor sa probinsya natin. Sinong major? Si Major Rodrigo. Pero matagal na siya nagretiro. Mabutit walang dalang baril si Barok. Kahit may baril po sila, Kuya, hindi sila mananalo sa lalaki kanina. Pati ang apo ko, hindi nila pinatawad. Humanda talaga sila sa akin. Oh, Lolo Pino, isa pa kayo eh. Huminahon po muna kayo. Aba Magno, kahit matanda na ako, kaya ko pa rin pumatay, basta para sa apo ko. Oo na po. Huwag na po kayo sumali sa gulo. Hayaan na muna natin sa ngayon. Pero kapag naulit, aba, ibang usapan na yon. May araw din sila sa akin. Humanda sila. Lolo Pino, tama na po. Huwag niyo na po silang patulan. Bugbog sarado na po sila sa lalaki kanina. Aba, at nakahanap pala kagad sila ng katapatan, oh. Oo, Kuya Magno, piruin mo. Natakot sila nung naglabas ng itak ang mayabang na lalaki kanina. Tawag niya po sa kanyang itak ay ginunting daw. Aba, parang pala siya yung kaibigan ko si Elias. Hindi, Kuya. Iba si Elias. Hindi siya kagaya ng ikinikwento mo sa akin na kaibigan mo. Yung lalaki sa bus, mayabang, antipatiko, at masyadong malaki ang bilib sa sarili. Talagang sobrang galit mo sa lalaking nagligtas sa'yo, ano? Kulang na lang, patayin mo siya sa kwento mo eh. Ay nako, kilala mo naman ako, Kuya Magno, no? Talagang nanggigigil ako sa galit kapag may nakikita akong ganong klase ng tao. Pero Milen, may utang na loob ka pa rin sa kanya. Teka, ano bang itsura niya? Hindi pogi pero mahusay talaga siya sa pakikipaglaban. Mabilis din siyang kumilos at malakas siya. Aba, parang tumutugma yata sa kilos ni Elias. Ako rin, Milen. Parang si Elias din ang nasa isip ko eh. Pero imposible naman pumunta siya rito nang hindi nagsasabi sa akin. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan yan. Kumukululan talaga ang dugo ko. O hala, sige na. Hindi na natin siya pag-uusapan. May pagkain pa po ba tayo dyan, Lolo Pino? Abay oo naman. Kanina pa nga kita hinihintay eh. O bueno, kumain na muna tayo. At kanina pa rin ako nagugutom eh. Tao po! Tao po! Magno, nandiyan ka ba pare? Nagkatinginan ang tatlo dahil wala naman silang inaasahang bisita. Kasunod ng pagtawag ni Kapitan Gustin ay sinabing may bisita raw siya na naghihintay sa labas. Kuya, may inaasahan ka bang bisita? Aba, wala. Mula naman sa labas ng nakasaradong pintuan ng bahay na gawa sa kahoy at anaw, ilang beses kong tinawag ang pangalan ng kaibigan kong si Magno. Ngunit walang taong lumabas mula sa pintuan. Nainip na lamang sa paghihintay ang punong barangay na si Kapitan Gustin at nagpaalam na rin ito sa akin para umalis. Naiwan ako sa tapat ng pintuan
habang panay pa rin ang pagtatao po sa labas. Ibinaba ko muna sa lupa ang 2 lata ng biskwit na pasalubong ko sa pamilya ng kaibigan ko. Saka ko iniayos sa balikat ko ang bag ko. Muli akong tumawag sa pangalan ni Magno. Magno? Tao po! Nariyan ka ba? Si Elias to! Nang banggitin ko ang pangalan ko, ay saka lang ako nakarinig ng yabag ng mga paa mula sa loob ng bahay. At pagbukas nga ng pinto, si Magno ang bumungad sa akin. Napasigaw ito dahil sa labis na tuwa at tumakbong papalapit sa kinaroroonan ko. Elias! Pare, ikaw nga! Diyos ko, pare! Butit pumunta ka! Oo, tol. Ako nga to. Teka, bakit ba narito ka? Ano pa nga ba? Di magbabakasyon. Naku, tama-tama ang lugar na napili mo, pare. Halika, pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Naku, pasensya ka na. Maliit lang ang bahay ko. Tsaka yung usapan natin, ha? Baka madulas ka. Mabuko ako. Oo na. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. O paano, tara na sa loob. Ako na magdadala nito mga pasalubong mo sa akin. Oo, tama ka. Pasalubong ko talaga sa iyo ang mga yan. Hindi maitago ang tuwa ko nang sa wakas ay kasama ko na ulit ang kaibigan kong si Magno. Pagpasok namin sa bahay niya, ang ngiti sa labi ko ay napalitan ng gulat nang magsalubong ang tingin namin ng magandang babae na nakasakay ko sa bus. Bakas din ang gulat sa mukha nito. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nagpapalipat-lipat ang tingin nito sa amin ni Magno. Ikaw? Ikaw nga! Anong ginagawa mo rito, ha? Hanggang dito ba naman sinusundan mo ko? Hoy miss, hindi kita sinusundan ha. Dito lang talaga ang punta ko sa bahay ng kaibigan ko si Magno. Tsaka hindi ko pag-aaksaya ng oras na sundan ka rito. Abat, antipatikong ito? Teka, sandali nga lamang. Huwag muna kayo magtalo. Ibig sabihin, magkakilala na kayo? Oo, kuya. Paano nangyari yun? Magno, nakilala ko siya sa bus. Kuya Magno, ano ka ba? Siya yung ikinikwento ko sa'yo. Siya yung lalaking walang niya. Nakakabwisit. Dito pa talaga kami magkikita ng lalaking yan? Milen, siya na nga ang kaibigan kong si Elias. Ano? Siya si Elias? Oo, siya ang matalik kong kaibigan. Teka, sandali lang miss. Bakit ka ba nagagalit sa akin ha? Wala namang masama sa sinabi ko sa iyo kanina. Pinagsabihan lang naman kita dahil talaga namang hindi akma ang suot mo sa ganong klaseng lugar. Kahit na, wala ka pa rin karapatan na pakialaman ang suot ko. Hindi mo nga alam ang dahilan kung bakit ganun ang suot ko. Kung makapagsalita ka kanina, dinaig ko pang nakapatay ng tao. Kung ganun, pasensya ka na kung napahiya kita kanina. Nakita mo naman kasi yung nangyari sa'yo, di ba? Kahit pa, wala ka pa rin karapatang pakialaman ako. Milen, tama na. Bisita ko si Elias. Ayos lang ako, Magno. Hindi lang kami nagkakaintindihan ng kapatid mo. Mabuti alam mo. Elias, pasensya ka na sa kapatid ko ha. Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na lang patulan. Palaging tama ang babae. Hindi tayo mananalo sa kanya. Kuya Magno, nakakainis ka naman eh. Tama na yan, Milen. Bisita natin si Elias. Kaya halika na. Sumama ka na lang sa akin sa kusina. Kumain na tayo at iwan na muna natin sila rito para makapag-usap silang dalawa. Mabuti pa nga po. Bigla tuloy sumama ang araw ko. Itong kapatid mo, masyadong mataray. Parang dragon. Hayaan mo na, Elias. Ganyan lang siya dahil hindi naging maganda ang una niyong pagkikita. O siya nga pala, iwan mo muna mga gamit mo dito at kumain na muna tayo. Mukhang pagod ka sa biyahe. Mamaya na lang ako kakain, Magno. Busog pa ako. Kumain muna ako sa terminal bago ako nagpunta rito eh. Inakbayan ako ni Magno papunta sa labas ng bahay. Saka kami naupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. O ano pare, kumusta ang San Vicente? Ayun, tahimik na. Wala nang nagbabayad sa akin para tumugis ng mga aswang.
Mabuti naman kung ganun, pare. Ikaw pare, kumusta ka naman dito? Ayos lang, pare. Napakatipid naman ang sagot mo. Tumawa ng bahagya si Magno, sabay tingin sa pintuan ng bahay nila. Balita ko, pare. Napalaban ka raw sa loob ng bus, ah. Kaya nga pare, Kung alam ko lang na kapatid mo si Milen, hindi ko siya pagagalitan, pare. Tama lang naman ang ginawa mo eh. Masyado kasi masungit ang kapatid ko na yan eh. Nakahanap tuloy siya ng katapat. Hindi pare, nakukonsensya nga ako sa ginawa ko sa kanya. Hindi ko dapat siya pinagsalitaan ng ganun sa harap ng maraming tao. Hayaan mo na, pare. Nang mabawasan naman ang kasungitan niya. Teka, pare, kilala ko nga pala ang mga nakalaban mo. Sino sila pare? Si Barok yun. Anak siya ng dating mayor dito sa Tarlac. Kaya palang tapang ng mga lintik na yun eh. May baker pala eh. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Ang mahalaga ngayon ay malaman natin kung saan tayo unang gagala. Basta sabi mo pare, ikaw ang bahala sa akin ha. Oo naman, para maging masaya ang bakasyon mo rito. Pansamantala kong nakalimutan ang tungkol sa amin ni Milen. Ilang araw na ang lumipas. Magmula ng insidenteng yun, hindi pa rin ako kinakausap ng dalaga. Kung saan-saan lugar din kaming napadpad ni Magno para gumala. Subalit para bang kakaiba ang lugar nila. Marami akong natagpo ang kalansay ng kalabaw. Ang sabi naman sa akin ni Magno, namatay raw ang mga ito dahil sa init ng araw. Kaya hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang trahedyang yon sa mga hayop. Isang umaga, nagpasya si Magno na sundan namin si Milen para masigurado ang kaligtasan ng kanyang kapatid hanggang sa humantong kami sa isang palengke. Tumigil kami sa pagsunod kay Milen at tumambay kami sa isang sulok ng palengke kung saan ay nakikita pa rin namin ang dalaga. Dala ko lang noon ay ang liabi ko. Iniwan ko muna ang itak ko dahil tiyak na agaw pansin lang yon kung dadaling ko pa yon sa gitna ng palengke. Maya-maya pa ay nakita ko ang isang pamilyar na lalaki. Muling nag-cruise ang landas ni Milen at Barok. Kasama nito ang 8 nitong tauhan. Pinaligiran nila si Milen na agad ko namang ikinabahala. Pare, mukhang mapapalaban tayo ah. Ayan na naman ang mga asungot. Ayaw ko na sanang palakihin pa ang gulo eh. Kaya lang, talagang sinusubukan ako ng tadhana. Tara, lapitan natin. Hinila ko si Magno na halos ayaw pang kumilos sa kinatatayuan nito. Kilala raw na sanggano ang pangkat ni Barok. Baka raw marami ang mapahamak. Pero dahil mapilit ako, napilitan din siyang sumunod sa akin. Hoy, hindi ba't ikaw yung babae sa bus, ha? Sabi ko na nga ba't talagang kilala kita eh. Ano ba? Bitiwan mo nga ang braso ko! Huwag ka na magpakipot pa. Wala nang lalaking ipinagmamalaki mo. Sino nagsabi sa'yo na wala ako rito, ha? Sabay silang napalingon sa gawi ko nang magsalita ako. At sino ka naman pakialamero ka, ha? Teka, ikaw nga. Ikaw yung lalaking nakialam sa amin sa bus. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Kaya naman bitiwan mo na ang braso ni Milen. Ganyan ka ba talaga kalakas para manakit ng tao sa gitna ng palengke, ha? Talaga bang wala ka ng pinipiling lugar? Ito ang lugar ko at teritoryo ko to. Mga kasama, nakikita niyo ba ang taong yan? Siya lang naman ang nakialam sa akin sa bus. Ang tapang mo ah. Duwag ka naman sa labanan. Sino ka ba sa inaakala mo? Ako lang naman si Elias. Alam mo, hindi ako nagpapatalo. Hindi mo rin ako masisindak. Kahit nasa loob pa ako ng teritoryo mo, hindi ako paninindigan ng balahibo sa'yo. Dahil naniniwala ako na kung nasan ako nakatayo, yun ang teritoryo ko. Abat, talagang inuubos mo ang pasensya ko ah. Binitiwan ni Barok ang braso ni Milen. Sa kanya ko hinarap. Iginala ko naman ang paningin ko at pasimple kong isinuot sa kamay ko ang liabi ko o nakel. Hoy kayo! Manood kayo!
Ipapakita ko sa inyo kung paano ko patitiklopin ang mga taong ito. Hindi kayo dapat paapekto sa pananakot nila. Kailangan lumaban kayo, kagaya ng gagawin ko ngayon. Ah, ganun pala ha? Agad na sumuntok si Barok sa akin na mabilis ko namang naiwasan at hinawakan ko ang kanyang pulsuan at mismong kamao niya ang ginamit kong pansuntok sa mukha niya. O ano? Bakit mo naman sinusuntok ang sarili mo? Pambihira ka oh. Hayop ka. Pagbabayaran mo to. Muli siyang umatake ng suntok sa akin. Ngunit mabilis kong naiiwasan ang mga yon. Bawat suntok ko, gamit ang kamaong may nakil, ay yumayanig ang kanyang katawan. Samantalang si Magdo naman ay nakipagsabayan na rin sa mga alagad ni Barok. Nahagip pa ng paningin ko ang ginawa ni Milen sa lalaking napabagsak ni Magno. Pinompiang niya ito sa ulo gamit ang kasirola sa isang karinderya. Nang humarap ang lalaki para sana atakihin ang dalaga, mabilis akong lumukso at pinompiang ko rin ito gamit ang aking mga palad. Dito na siya bumagsak sa lupa. Akmang haharap sana ako kay Barok nang sakalin niya ako sa leeg ko gamit ang kanyang mga braso. Dahil nasa likod ko siya, siniko ko ang sikmura niya, kaya bumaloktot ito dahil sa labis na sakit. Dahil doon, nabitiwan niya ako. Sinamantala ko naman ang pagkakataong mahina siya. Dito ko na siya inatake ng magkakasunod na suntok. Tumama ang mga ito direkta sa kanyang dibdib, pati sa kanyang muka. Hayop ka. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin, Elias. Kahit minsan, wala pa akong pinagsisihan, Barok. Iisa lang ang pagsisisihan ko. Yun ay kapag hinayaan kitang manggulo sa palengking ito. Bakit ang lakas mo? Ang bilis mo rin kumilos. Tsaka paano mo nakilala si Milen, ha? Hindi na mahalaga kung paano ko siya nakilala. Ang mahalaga, mapabagsak kitang hayop ka. Ikaw ang pababagsakin ko. Pahalikin kita sa lupa. Gawin mo kung kaya mo. Pero alam ko naman na babae lang talaga ang kaya mo eh. Dinaig mo pa ang manok. Putak ka ng putak. Muli ko siyang binigwasan ng suntok na tumama sa kanyang baba. Dahil doon, bumagsak siya sa lupa. Dito ko na siya tinungtungan sa muka habang dinidikdik ko siya sa lupa. O ano? Sino ngayon ang humahalik sa lupa, ha? Aray ko! Alisin mo pa mo sa mukha ko! Ito ang nararapat sa mga kagaya mo. Ang humalik sa lupa. Elias, tama na yan. Baka mapatay mo si Barok. Talagang papatayin ko siya. Napakawalang hiya ng taon to. Elias, tama na. Awat na. Sasabit tayo kapag tinuluyan mo ang hayop na yan. Isang malakas na sipa sa leeg nito ang iniwan ko bago ako nagpaawat sa magkapatid. Si Milen, hindi niya namamalayang nakayakap na siya sa bewang ko, habang si Magno naman ay pigil niya ang braso ko. Kitang-kita ko ang pagbulwak ng dugo mula sa pumutok na labi ni Barok. Inilalayan ito ng kanyang mga kasama para tumayo. Pero imbis na matakot, pinagbantaan pa ako ni Barok. Hayop ka! Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Idadamay ko ang lahat ng mga tao rito. Tandaan mo yan! Pambihira ka rin naman talaga, no? Sa akin na nga lang hindi ka umubra. Tapos isasama mo pa ang lahat ng mga tao rito? Akmang susugod ulit ako. Pero lalong humigpit ang pagkakakapit sa akin ng magkapatid. Maya-maya pa ay bumitaw rin sila sa akin. Alam mo, Barok, ako ang tipo ng kaaway na walang inaatras ang laban. Gusto kong tapusin na ngayon ang laban natin. Kung talagang matapang ka, lumaban ka sa akin. Hindi ako makakapayag na ang kagaya mong dayo lang ang makakapagpabagsak sa akin. Mapapahiya ka sa akin, Elias. Mapapahiya ka! Kaya rin kitang ipahiya sa harap ng mga tao kahit magtulong-tulong pa kayo ng mga kasama mong asungot. Huwag mo akong gagalitin. Pinagbigyan lang kita.
Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Wala akong pakialam kung sino ka. Galingan mo na lang kung ayaw mo mapahiya. Wag na wag mong guguluhin si Milen. Kahit na mga tao dito, dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo. Anong sabi mo? Naghahanap ka talaga ng gulo, ha? Sige nga, pagbibigyan kita. Muling lumipad ang suntok ni Barok. Ngunit sinalubong ko ito ng suntok ko. Napasigaw ito dahil tumama sa kamao niya ang nakil ko. Sa laban, hindi puro tapang ang pinapairal. Dapat marunong ka ring lumaban gamit ang taktika kung paano mo maiisa ng kalaban mo. Ito pa ang para sa'yo. Sa pagganti ko ng suntok dito, tinamaan ko siya sa kanyang tagiliran. Alagang napaigik ito dahil sa labis na sakit. Samantalang si Magno, wala na ring awat-awat. Nakipagpambuno na rin ito sa ibang mga alagad ni Barok. Walang hiya ka. Hindi kita tatantanan. Tandaan mo yan. Sige mga alagad ko. Balatan niyo siya ng buhay. Mula sa sulok ng palengke ay hindi ko inaasahan na marami pa pala siyang mga tauhan. Ngumisi ito ng nakakaloko at umatras. Hinayaan niyang pagtulungan ako ng mga tauhan niya. Ipakita mo sa akin ngayon ang tapang mo, Elias. Anak ng putya. Magno, ilayo mo muna rito si Milen. Oo, Elias. Inilayo nga ni Magno si Milen. Ngunit hindi sila tuluyang umalis. Tumabi lang sila at pinanood nila ako kung paano ako makipaglaban. Kabisado na ni Magno ang ugali ko at alam niyang kaya ko ang mga kalaban ko. Kaya kampante ito sa isang tabi. Hindi talaga ako naghahanap ng gulo. Pero kung ipipilit nyo, pagbibigyan ko kayo. Hindi talaga ako umuurong sa laban kahit kailan. Doon na nga nagsimula ang bakbakan. Hindi ko rin alam kung paano ko nagagawang iwasan ang sabay-sabay nilang pag-atake sa akin. Agad ko silang nagantian ng sipa at sabay silang bumabagsak sa lupa. Halatang natakot sila dahil mas lamang ako sa kanila. Nakipaglaban ako sa mga tauhan ni Barok. Pulido rin ang mga kilos ko. Para bang otomatikong gumagalaw ang katawan ko at umaangat ang kamao ko para suntukin sila. Mabilis din akong makatunog sa bawat atake nila at agad kong nasasalubong ng kamao ko ang kamao nila. Kaya sa huli, nakagulong sila sa lupa habang sapo ng kanilang palad ang bahagi ng kanilang katawan na nasaktan ko. Huling umatake sa akin si Barok. Galit na galit ito habang pabalang ang pagsuntok sa akin. Doon ko na siya inatake ng malakas na sipa. Magkakasunod yun na tumama sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa at dito ko na siya hinawakan sa buhok. Iniangat ko ang muka niya at iniharap ko ito sa mga tao. Muli ko namang nakita ang suot niyang medalyon. Simula ngayon, wala ka nang guguluhin mga tao rito, ha? At wala ka na rin babastusin na babae. Oo na. Oo na, wala na akong guguluhin. Bitiwan mo na ang ulo ko. Tama na. Nasasaktan ako. Nang bitiwan ko ang buhok niya, ay tumayo ako. Pagtingin ko sa paligid, ang dami palang nanonood sa akin. Maya-maya ay may pumito mula sa sulok ng palengke. Nagkagulo ang mga tao sa biglang pagdating ng mga pulis. Kami naman, nina Magno at Milen, tinulungan kami ng mga tao na dumaan sa likod ng palengke, kaya nagawa naming makaalis sa lugar na yon. Hinawakan ko kagad ang kamay ni Milen at tumakbo kami papunta sa bahay nila Magno. Pagdating namin doon, nakita namin si Lolo Pino at nagulat ito sa itsura namin. Jesus Maria Joseph na mga batang ire, ano nangyari sa inyo? At ganyan ang mga itsura ninyo. Lolo Pino, saka na lang po kami magpapaliwanag. Kailangan po muna namin pumasok sa loob. Aba, bakit ba? Sino ba humahabol sa inyo? May mga pulis po na umahabol sa amin eh. Lo, itago niyo po muna kami. Hindi na nga nagtanong ang matanda
At kagad na pinapasok kami sa loob ng kanyang bahay, mabilis din itong isinara ang kanyang pintuan at mga bintana. Nang makapasok na kami, ay sa kanya kami kinausap. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura at damit nyo? Lo, napalaban po kami. Itong si Milin binastos na naman nila Barok at ng mga kasama niya kanina. Abat, ang mga lintik na yun hindi nila tinitigilan ang apo ko. Mabuti na lamang po at naroon kaming dalawa ni Elias. Kaya naipagtanggol po namin si Milin. Diyos ko, kung palaging ganon, kailangan bawasan mo muna, Milen, ang paglabas-labas mo ng bahay. Mabuti na yun nag-iingat ka. Kasi naman po, Lolo Pino, kailangan ko pong bumili ng mga gulay sa palengke. Wala na po kasing bunga mga tanim yung gulay. Talagang naubos na. Wala na tayong ulam sa pananghalian po natin. Tama lang ang sinabi ni Lolo Pino, Milen. Hindi sa lahat ng oras ay mapoprotektahan ka namin ni Magno. Kaya mas makakabuti sa'yo na huwag ka munang lalabas ng bahay. Apo, hanggat maaga pa, umiwas ka na muna sa gulo. Opo, Lolo Pino. Mabuti na lang po talaga at naroon sila Kuya Magno. Salamat nga din pala sa iyo, Elias. Iniligtas mo ako kanina. Ibig bang sabihin ito hindi ka nagalit sa akin? Okay na ba tayo? Oo. Pasensya ka na sa akin, ha. Hindi ko naman kagad kasi naintindihan yung ibig mong sabihin nung una tayo nagkita Wala na yun. Kalimutan na natin na nangyari. Ang mahalaga, bati na tayo. Mabuti naman at nagkasundo na kayo. Buti na lang talaga at pumayag si Milen sa gustong mangyari ni Lolo Pino. Si Magno naman ay napatitig sa akin at bumakas ang pag-aalala sa mukha ko. Anong klaseng tingin naman yan, Magno? Elias, nag-aalala ako para sa'yo. Natitiyak ko na alam na nila na dito ka nakatira. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Magno, kilala mo ko. Wala akong kinatatakutan, wala akong inaatras ang laban. Tsaka hindi ko kayo pababayaan. Alam ko ang kakayahan ko, kahit saan ako magpunta. Pero Elias, iba si Barok at ang mga kaibigan niya. Malakas ang padrino nila sa baryo namin. Kung nakilala ko lang kagad siya, baka umiwas na lang ako kaysa mapahamak naman sila Lolo Pino at Kuya Magno. Tama lang na naging matapang kami rin, para hindi sila masanay na bastos-bastusin ka. Tamang sinabi ni Elias, Apo. Walang mali sa ginawa mo. Kaya lang, hindi ko talaga maiwasan ang hindi rin mag-alala. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Pino. Hindi ko hahayaang mapahama kayo. Tsaka sila ang dapat na matakot sa atin. Hindi tayo matatakot sa kanila dahil wala tayong kasalanan sa kanila. Sana lang natakot si Barok sa ginawa mo, Elias. Para hindi niya na tayo guluhin. Kahit tumigil siya sa panggugulo sa atin, kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi tayo dapat magpakampante. Nangihinang napaupo si Lolo Pino sa bangkong paharap sa aming upuan. Saka napatitig sa akin at sa suot kong medalyon ng Sator Coronados. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga ako sa aking katre, hindi sinasadyang narinig ko ang pinag-uusapan ni Lolo Pino at Magno. Wala silang kaalam-alam na malakas ang pandinig ko dahil sa suot kong mutya ng musang. Sa palagay ko, Magno, kailangan na nating humingi ng tulong sa kaibigan mo. Nakita ko ang medalyong Sator Coronados sa leeg niya at natitiyak kong nanggaling siya sa mataas na uri ng mga antingero. Manunugi siya, tama ba? Lolo Pino, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kahapon, malakas talaga siyang antingero at malupit na manunugis ng mga aswang sa baryo nila. Alam ko. Pero bakit ayaw mo sabihin sa kanya ang totoong nangyayari dito sa baryo natin? Dahil sa loob po ng 10 taong pakikipaglaban niya sa mga aswang. Ngayon lang po siya nakaranas ng bakasyon Ayoko pong masira ang pagkakataon na yun para sa kanya. Pero anong gagawin natin? Wala po tayong gagawin, Lolo. Akala mo ba, hindi niya matutuklasan ang tungkol sa problema natin dito sa baryo? Gusto mo bang magalit siya kapag sa iba pa niya nalaman yon? Basta po,
Wala kayong sasabihin sa kaibigan ko. Nakakahiya na po sa kanya eh. Hay nako, ikaw ang bahala. Ngunit wag mo sanang kalimutang siya lamang ang makatutulong sa atin. Isang biyaya ang pagkakapunta niya rito, Magno. Dahil isa siyang mahusay na antingero. Pagkakataon na nating makalaya mula sa mga mababangis na nilalang na gumagambala sa ating baryo. Sapat na po yung mga naitulong niya sa akin. Ayoko na po siyang madamay sa problema natin. Hindi ko na narinig na nagsalita pa si Lolo Pino hanggang sa dinalaw na rin ako ng antok at agad nang nakatulog. Kinabukasan, umalis ako ng maaga upang alamin kung ano ang problemang kinakaharap ng maglolo. Tigang ang lupa at walang nakatanim na palay sa bukid. Kabaligtaran sa mga sinabi sa akin ni Magno. Bakit itinago niya sa akin ang bagay na to? Teka, sa bandang yun, maraming tao. Parang may pinagkakaguluhan sila. Malalaki ang hakbang ng aking mga paa na nilapitan ko ang mga tao. Nakita ko na merong isang kalabaw na nakahiga sa lupa. Hinawi ko ang mga tao at nakiisyoso ko sa kanila. Tumambad sa paningin ko ang isang patay na kalabaw. Butas ang tiyan nito at ganun din ang leeg ng kaawa-awang hayop. Nakuyom ko ang aking mga kamao at hindi ko inalis ang tingin sa brutal na sinapit ng kalabaw. Ang ganitong eksena ay alam ko na kung ano ang ibig sabihin. Kagagawa nito ng isang malakas na aswang. Hindi ako maaaring magkamali. May aswang nga sa baryo ng kaibigan ko. Pero bakit inilihim niya to sa akin? Para namang hindi niya ako kaibigan. Saktong aalis ako sa lugar na yon, ay narinig ko ang boses ni Lolo Pino at Magno. Elias, nandito ka lang pala. Anong ginagawa mo rito? Lolo Pino, kayo po pala. Teka, nakita mo na ba ang sinapit ng kalabaw? Opo. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi nauubos sa mga kalabaw sa baryo namin. Tigang na ang lupa namin dahil wala na kaming nagagamit na katulong sa pagsasaka sa palayan. Nahuli kong pinigilan ni Magno si Lolo Pino na magdetalye ng tungkol sa problema nito. Napatitig naman ako sa kaibigan ko at talagang sumama ang loob ko. Pakiramdam ko, hindi siya nagtitiwala sa akin. Kaya naman, dali-dali akong umalis sa lugar na yon. Hinabol naman ako ni Magno. Tol! Tol, sandali lang, Tol! Tol! Mag-usap muna tayo! Bitiwan mo ang braso ko, Magno. Gusto ko nang umuwi. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Galit ka ba? Sino matutuwa, Magno? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako kilala? Malakas ang pandinig ko. Ganon din ang pakiramdam ko. Alam ko kung ano ang itinatago mo sa akin. Pasensya ka na, Tol, kung naglihim ako sa'yo. Ayoko lang naman kasi na masira ang bakasyon mo eh. Sa palagay mo ba'y matatahimik ako kung may ganito ka palang problema? Pambihira ka naman, Tol, oh. Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit naglilihim ka sa akin? Para na kitang kapatid, Magno. Higit pa sa magkaibigan ang turingan natin sa isa't isa. Kaya dismayado ako sa mga natuklasan ko. Paano? Nahihiya na kasi ako sa mga ginagawa mong pagtulong sa akin eh. Kaya hindi ko masabi-sabi sa'yo eh. Itong paglilihim mo sa akin, hindi ba't itong nakakahiya, ha? Magno, karamay mo ko sa problema mo. Magkasama nating haharapin ang mga aswang sa baryo nyo. Pasensya ka na talaga, Elias. Magno, sabihin mo sa akin kung anong uri ng aswang ang gumagambala sa lugar nyo. Si Lolo Pino ang mas nakakaalam tungkol sa mga aswang. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo, Elias. Sabay pa kaming napalingon sa likuran namin nang marinig namin ang boses ni Lolo Pino. Nauna siyang maglakad sa amin. Pagdating namin sa bahay ay pinag-usapan namin kagad ang tungkol sa mga aswang.
Ang totoo niyan, Elias, ginagambala kami ng mga aswang na bungisngis. Ano ho? Aswang na bungisngis? Tama ka. Sila ang mga nilalang na madalas na kumakain sa mga kalabaw namin dito. Sila rin ang dahilan kung bakit apektado ang mga magsasaka sa baryong ito. Kaya po ba maraming tigang na lupa? Oo. Tanging ang kalabaw lang namin ang katulong namin sa pag-aararo ng lupa. Pero dahil sa pamiminsala ng mga aswang na bungisngis, wala na kaming tanim. Ano po bang klaseng aswang ang bungisngis? Ngayon lang po kasi ako nakarinig ng ganung uri ng aswang. Sila ang mga halimaw na walang tigil sa pagtawa. Nag-iisa lang ang kanilang mata. May dalawa siyang pangil na nakausli sa tigkabilaan ng kanyang bibig. Gaano po ba siya kalakas? Katumbas niya ang lakas ng kapre at tikbalang. Higante siya. Nahigit na mas mataas kumpara sa pagkaraniwang aswang. Kaya nga niyang buhatin ang kalabaw ng walang kahirap-hirap. Hindi nga po maaaring baliwalain ang aswang na bungisngis. Pero kahit gaano pa po siya kalakas, aswang pa rin siya at hindi siya sasantuhin ng mga sandata ko at ng anting-anting ko. Ang hindi ko lang po maintindihan ay kung bakit kailangan niyong itago sa akin ang bagay na to. Sana maintindihan mo, Elias. Nahihiya na kasi sa iyo ang apo ko. Isa pa, ipinagtapat niya na sa akin ang mga nangyari sa kanya noon. Elias, sinabi ko na ang buong katotohanan kay Lolo Pino kung paano tayo nagkakilala at kung ano ba talaga ang ginagawa natin. Kaya nang malaman ko, natuwa talaga ako, Elias. Dahil nagkaroon ako ng pag-asa na matatapos na ang pamiminsala ng mga aswang na bungisngis dito sa baryong ito. Dahil nagkaroon ng kaibigan na antingero ang aking apo at maging siya ay marunong na rin makipaglaban. Kailangan po nating mapigilan ng pamiminsala ng aswang. Maaari po ngayon ay kalabaw pa lang ang kinakain nila. Pero sa susunod, kapag wala na silang makuwang hayop, tao na po ang sunod nilang papatayin. Mas mapanganib po yun dahil mas marami ang mapapahamak. Yun na nga sinasabi ko rito kay Magno kagabi pa. Ayaw niya lang ipagtapat talaga sa'yo. Ang totoo po niyan, narinig ko po mga pinag-uusapan nyo. Dahil po sa suot kong mutya ng musang, matalas po ang pandinig ko at kahit malayo naririnig ko. Talaga palang kakaiba ka, Elias. Mabangis kang antingero. Handa po akong tumulong sa inyo, Lolo Pino. Sabihin niyo lang po kung ano ang kahinaan ng kalaban ko. Ang kahinaan ng aswang na bungisngis ay ang bigla itong magulat dahil mabilis silang mataranta. Siyempre, takot din sila sa taong may suot na medalyon at mutya. Kung ganun po, Lolo Pino, sapat na po ang kapangyarihan ni Elias para labanan ng mga aswang na bungisngis. Hindi pa tayo nakakasigurado doon. Malakas ang kutob kong may nag-aalaga sa kanilang aswang na may kaalaman sa paggamit ng itim na karunungan. Yun naman ang aalamin ko. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa iyo, Magno. Ano po yun? Tungkol sa kapatid mong si Milen. Ano po ang tungkol sa kanya? May mga ilang gabi na natatagpuan ko siyang naroon sa gubat at walang malay. Kapag tinatanong ko siya, wala daw siyang naalala. Nitong mga nakaraang araw, natutulala siya, pero hindi niya rin alam yon. Hindi po kaya may nangyayari ng kakaiba sa kanya? Yan nga ang kutob ko. Sa tingin ko po, kailangan bantayan niyo si Milen hanggang sa kanyang pagtulog. Aalamin po natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Pero ililihim natin kay Milen to. Sige, ako na ang bahala kay Milen. Pagkalipas ng 1 linggo, magmula ng pag-uusap namin yon, nabalitaan namin na mayroong baryong sinalakay ng mga aswang na bungisngis. Natakot ang mga tao sa nabalitaan nila, kaya ang iba ay hindi na lumalabas ng bahay, lalo na kung gabi na. Araw-araw ring nagpapatrolya ang mga pulis
pati na ang mga tanod. Yun naman ang sinamantala ko. Kasama ko ang kaibigan kong si Magno. Nagbantay kami sa baryo. Si Magno, gamit niya ang kanyang pana. Suot din niya ang medalyong Tres Pico Roma. Ako naman, suot ang medalyong Sator Coronados at mutya ng musang. Habang ang sandata ko ay ang matalas kong itak o liyabe o nakil, iniwan ko naman ang buntot ng page para kay Lolo Pino. Habang nagtatago kami sa likod ng puno, tahimik kaming nagmasid sa paligid. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng malakas na ingay mula sa kakauyan. Kasunod ng malakas na tawanan ng mga kalalakian. Nagtataka man ay nanatili kami sa lugar na yon para magmatsyag. Ngunit mas nagulat kami nang makita naming naglalakad si Milen habang diretso ang tingin nito at hindi kumukurap ang mga mata. Teka Magno, si Milen yun di ba? Oo, Elias. Anong ginagawa rito ng kapatid ko? Saglit, parang wala siya sa kanyang sarili ah. Natitiyak kung may nangyayaring kakaiba sa kapatid mo, Magno. Elias, tulungan mo ako sa kapatid ko. Saan kaya siya pupunta? Halika, sundan natin siya para malaman natin kung saan siya pupunta. Parang tinatambol ang puso ko ng mga sandaling yon. Nang makita ko ang kapatid ni Magno, ay nag-aalala na rin ako para sa kaibigan ko. Alam ko ang ganong pakiramdam dahil sa nangyari dati sa pamilya ko. Nagpalipat-lipat kami sa bawat punong madadaanan namin habang hindi namin inaalis ang paningin sa kinaroroonan ni Milen. Tahimik kaming sumunod sa dalaga. Pagkalipas ng kalahating oras, bigla itong tumigil sa paglalakad. Doon na rin kami dumapa sa damuhan. Elias, hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari sa kapatid ko. Tama ka, Magno. Ito rin ang bagay na binanggit sa atin ni Lolo Pino. Hindi rin ako makapaniwala. Maging si Milen, hindi niya alam na nangyayari ito sa kanya. Nasaan na kaya si Lolo Pino? Akala ko bababantay niya si Milen. Baka nakatulog siya at hindi niya namalayang nakalabas na ang kapatid mo. Elias, ano ba sa palagay mo nangyayari kay Milen? Sa tingin ko, ginamitan siya ng hipnotismo ng aswang. Isa itong pagtawag sa pamamagitan ng orasyon para akitin ang babaeng natutulog. Anong mangyayari pagkatapos? Wala siyang maaalala kapag bumalik na siya sa kanyang katinuan. Diyos ko, sino naman ang gagawa nito sa kapatid ko? Natatakot ako, baka mapahamak ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Magno. Hindi ko hahayaang merong mangyaring masama sa kanya. Tara, kailangan na natin kumilos kagad. Akmang tatayo na sana kami sa pinagtataguan naming halaman nang biglang may nagsalita mula sa likuran ni Milen. Nanlaki ang mga mata namin dahil hindi kami maaaring magkamali. Si Barok ang nakikita naming kaharap ng dalaga. Kasama ang kanyang mga tauhan na puro nakasuot ng balabal na itim. Para silang mga kulto na nakaharap sa kanilang alay. Dahil doon ay kinabahan ako. Natitiyak kong meron silang binabalak na masama sa dalaga. Ngumisi si Barok habang hinahaplos ng likod ng palad nito ang pisngi ni Milen. Doon ko lang napagtanto na talagang wala sa sarili ang dalaga dahil kung hindi, tiyak na magwawala ito sa ginagawa sa kanya ni Barok. Walang hiyang Barok na yan. Magbabayad siya sa akin sa ginawa niya sa kapatid ko. Huminahon ka muna, Magno. Kailangan natin magplano kung paano natin maitatakas si Milen. May kakaiba rin sa mga taong yan, sigurado ko. Kailangan natin sila sundan. Teka, bakit natin yung gagawin? Iligtas na natin kagad si Milen. Kailangan nating malaman kung saan sila nagkukuta at kung saan nila dadali ng kapatid mo. Sa ganung paraan, tiyak na wala na silang takas sa atin. Pinigilan ng kaibigan ko ang kanyang sarili na wag munang sumugod kay Barok. Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa labis na galit. Ipinagpatuloy namin ang pagsunod sa mga ito hanggang sa humantong kami
sa isang malawak na patag na talahiban. Sa gitna nito ay merong lamesa na gawa sa malapad na bato. Pinag-aralan naming mabuti ang kilos ng mga taong naroroon. Marami na ang nakaabang sa mga ito at halos lahat ay nakasuot ng balabal. Parang sinadya ang pagkakadiskubre namin ng mga oras na yon dahil nagkataon na bihag nila si Milen. Elias, anong ginagawa nila? Magsasagawa sila ng ritual, pare. Pero bakit di niya nasuot nila? Dahil isa silang angkan ng mga kultong aswang. At si Milen ang gagamitin nilang alay. O di kaya naman, may iba pa silang pinaplano. Kung ganun, si Barok ang mangunguna sa ritual, ganun ba? Tama ka, Magno. Paano mo nalaman ang tungkol sa ganitong ritual? Nangyari na to sa aking mag-ina. Nang pag-alayin nila ng tao, ang aswang na matiglaag nun. Layunin nito na mabigyan ulit ng bisa ang kanilang bertud. Elias, tignan mo. Bumunot ng punyal si Barok, oh. Parang sasaktan niya ang kapatid ko. Akmang tatayo si Magno, ngunit pinigilan ko ito. Umiling ako at doon nga ay nakita kong ngumisi ng nakakakilabot si Barok. Para bang nag-ibang tao ito. Parang di ko na matitiis to, Elias. Kailangan ko nang iligtas sa kapatid ko. Magno, sandali! Hindi ko na nga napigilan ang biglang pagsugod ni Magno. Kaya napilitan na rin akong sumunod sa kanya. Maya-maya pa, biglang tumigil si Magno. Ilang metro ang layo namin sa kinaroroonan ni Barok at Milen. Hayop kayo! Anong ginagawa niyo sa kapatid ko? Aba! Nandito pala kayo! Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Wala pa akong ginagawa sa kanya. Dahil hinihintay ko talaga kayo ni Elias. Ipapakita ko sa inyo ang ritual kung paano kong uubusin ang dugo ni Milen. Anong ritual ang pinagsasabi mo? Pakawalan mo ang kapatid ko, hayop ka. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo to. Hindi mo na makukuha si Milen sa akin. Nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ko. Anong ibig mo sabihin? Siya ang sinundan ko sa Maynila. Hanggang dito. Siya talaga ang napili ko. Para galitin kayo. Para na rin maibalik ang bisa ng bertud ko. Kalokohan mo. Wala kaming kasalanan sa'yo para gamitin mo ang kapatid ko. Lalong walang kasalanan sa inyong kapatid ko. Para patayin ninyo. Sandali. Sinong kapatid? Hindi nyo na ba naaalala? Ang matiglaag nun na pinatay ninyong dalawa. Pinagtulungan yung paslangin ang pinakamamahal kong kapatid na si Daniel. Ikaw, Elias, ang pumugot sa ulo niya, hindi ba? Anong ibig mo sabihin? Nang gabing pinatay niyo ang kapatid ko sa baryo ng San Vicente, naroon ako. Kitang-kita ko kung ano ang nangyari. Ibig sabihin, planado mo ang lahat ng ito? Oo, Magno. Pati na ang unang pagkikita namin ni Elias sa bus. Lahat ng yun ay nasa plano ko. Hindi ka ba nagtataka, Elias? Isang bus lang ang sinakyan natin. Sinasabi ko na nga ba? Isa tong patibong. Bingo! Kaya lintik lang ako nagganti. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang gagawin ko sa babaeng ito. Kapag nasipsip ko na ang dugo niya, magkakaroon ako ng malakas na kapangyarihan mula sa dugo ng dalagang birhen. Hindi! Hindi mo masasaktan ang kapatid ko! Akala mo ba, Magno? Hindi ko kayo nakita kanina habang sinusundan mo ang kapatid mo. Kitang-kita ko ang takot sa mukha mo. Hayop ka. Napakahayop mo talaga. Magbabayad ka ng malaki sa akin. Humanda ka, Barok. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Bakit? Masakit bang malaman na naisahan ko kayo? Akala nyo ba hindi ko alam na kayo ang mga antingerong manunugis ng mga aswang na pumatay sa mga kalahi ko? Nararapat lamang yun sa kanila dahil kampon kayo ng kadiliman.
Pwes, nararapat din na mapunta sa akin si Belen bilang kabayaran sa lahat ng atraso nyo sa akin. Huwag mo't sasaktan ang kapatid ko, hayop ka. Pagbabayaran mo to kapag merong nangyaring masama sa kanya. Hindi mo ako matatakot, Magno. Para sa akin, wala kayong kwentang kalaban. Mahina kayo kumpara sa malakas kong kapangyarihan. Babawiin ko sa'yo si Belen, Barok. Kahit na anong mangyari, kukunin ko siya sa'yo. Pwes, wala ka nang magagawa pa. Dahil hindi mo na siya magigising mula sa kapangyarihang ibinalot ko sa katawan niya. Nagkakamali ka. Kapag napatay kita, lahat ng kapangyarihang sinasabi mo, kasama mo maglalaho. Nagkatinginan kami ni Magno ng mga sandaling yon, at maging ako ay nagulat din sa sinabing yun ni Barok. Dahil noong naglalaban kami ay hindi ko napansin na meron siyang ganong klase ng kapangyarihan. Hindi ko rin naramdaman ang kanyang presensya. Sa pagkakataong yun, bigla kong nakitang kumislap ang suot niyang medalyon. Saka ko lamang naalala na nakita ko na rin yun sa loob ng bus. Ang pagkakamali ko lang ay hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Magno, makinig ka mabuti. Kailangan maputol ang kanyang medalyon. May hinala akong dun nang gagaling ang kapangyarihan niya. Tama ka, Elias. Meron din siyang medalyon na kagaya ng sa atin. Batay sa pagkakasuri ko, medalyon yun mula sa mga sinaunang aswang na matiglaag nun. Sa tingin ko, naroon din ang kanyang bertud. Ano pinag-uusapan nyo, ha? Nagulat ba kayo? Oo, nagulat kami. Sa simula pa lang, pinasakay mo na kami sa plano mo para paniwalain kami na mahina ka. Tama ka, Elias. Hinayaan kitang bugbugin mo ko para isipin mong talo mo talaga ako. Pero ang totoo, pinagtatawanan lang kita. Dahil ang lahat ng sugat na nilikha mo sa katawan ko ay mabilis ding nagilom. Pero ngayon, hindi ko hahayaang makaligtas ka pa. Itinaas ko ang aking itak bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Itinutok din ng kaibigan ko ang hawak niyang pana. Nakakailang hakbang pa lamang kami nang biglang nanigas ang buo naming katawan. Para bang may malakas na puwersang pumipigil sa amin na gumalaw. Tanging ang mga mata at bibig lang namin ang nakakakilos. Talagang masyado niyong minamaliit ang kapangyarihan ko. Hindi ako pupwesto rito kung mahina akong nilalang na kagaya ninyo. Kung natalo nyo ng mabilis ang kapatid ko, pues, ibahin nyo ako. Kahit ano pa't sabihin mo, hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo, hayop ka. Gaano man kalakas ang kapangyarihan mo, ay babanggain kita. Nagkamali ka ng binangga, Elias. Dahil sisiguraduhin kong dito na kayo mamamatay. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong tawa na lalong nakadagdag sa paghihirap ng kalooban namin ni Magno. Elias, hindi ako makagalaw. Ano nangyayari sa atin? Magno, ginagamitan niya tayo ng itim na kapangyarihan. Mag-focus ka lang sa orasyong itinuro ko sa'yo para makagalaw ka. Ako naman, sisikapin kong matalo ang orasyong ginamit niya sa atin. Pero, paano tayo tinablan ng orasyon ni Barok? Dahil lumapat sa ating katawan ng kamao niya. Isang paraan yun para kumapit ang orasyon niya sa atin. Madalas na ang pagkapit ng orasyon ng aswang sa isang antingerong kagaya ko ay ang pagdampi ng palad o kamao niya sa katawan ng taong target niya. Sa pagkakataong yun, alam ko na kagad kung anong agimat ang gagamitin ko sa kanya. Kaya nang akmang sasaksakin niya na si Milen, sinimulan ko na kagad ang orasyon habang hindi ko inaalis ang paningin ko kay Barok. Teka, ano nangyayari? Bakit di ko matuloy ang pagsaksak sa katawan ni Milen? Dahil yun sa aking medalyong Sator Coronado, gumamit ako ng orasyon para uminit ang kanyang pakiramdam.
kagaya ng ginawa ko sa kapatid niya. Ano to? Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Ang init! Hanggat hindi mo tinatanggal ang kapangyarihang bumabalot sa aming katawan, hindi rin matatanggal ang init na nararamdaman mo sa katawan mo. Hanggang sa mapaso ka, na para bang sinisilabang ka ng apoy. Kinontra ko lang ang orasyon mo, kaya mamili ka. Hindi maaari. Dalawa lang ang kapangyarihan mo. Hindi lang dalawa, ugok. May kakayahan din akong umusal ng orasyon na tatapat sa kapangyarihan mo. Hayop ka! Alisin mo ang orasyong nakabalot sa katawan ko! Dahil kung hindi, pupugutan ko ng ulo si Milen! Bakit di mo subukan? Yun ay kung may gagalaw mo pa ang kamay mo. Habang hindi kami nakakakilos, hindi ka rin makakagalaw sa kinatatayuan mo. Liktik na yan! Hoy kayo! Anong tinatayo-tayo niyo dyan? Atakihin niyo na sila! Mga inutil kayo! Hindi rin sila makakagalaw. Mga alagad mo sila, hindi ba? Kaya damay sila sa'yo. Maliban na lang kung may ibang taong darating na hindi kasama sa lugar na to. Tsak, mapapatay kami. Kitang-kita ko ang pagkalito sa muka ni Barok. Kaya hindi nagtagal ay unti-unti naming naramdaman ang pagluwag ng puwersang nakabalot sa aming katawan. Masyado kong minaliit ang kakayahan mo, Elias! Yan ang malaking pagkakamaling ginawa mo, Barok. Kaya naman, magbabayad ka sa akin ngayon. Agad na kumilos si Barok, hindi para umatake sa amin, kundi ang ituloy ang pagsaksak sa natutulog na si Milen. Mabilis kong dinukot ang liyabe sa aking bulsa at ibinato ko ito kay Barok. Tumama yon sa kamay nitong may hawak ng punyal. Ngunit tuloy lang ito sa pag-atake. Nagulat na lang kami nang biglang may sumalo sa kamay nito. Isang taong nakabalabal din, at nang matanggal ang sombrero nito ay nagulat kaming si Lolo Pino ang naroon. Lolo Pino? Agad na siniko ng matanda ang muka ni Barok. Sabay dukot nito sa naiwan kong buntot ng pagi. Ito ang ginamit ng matanda. Magkakasunod na hagupit ang ginawa nito sa katawan ni Barok, kaya nabitiwan nito ang punyal. Kitang-kita namin ni Magno kung paanong umusok ang katawan ni Barok. Nakipagpambuno ang matanda kay Barok, pero dahil mas malakas ang pinuno, hinawakan nito sa leeg ang matandang si Lolo Pino, sabay binalibag sa lupa. Lolo Pino! Hayop ka! Papatayin kita, Barok! Tuluyang umatake na nga ng pana si Magno. Nailaga naman ni Barok ang palaso nito. Kaya naman, sumugod na ang kaibigan ko papunta sa kinaroroonan ng mga kalaban. Sumunod na rin ako. Mabilis akong tumakbo na para bang takbo ng musang. Nang ilang di pa na lamang ang layo ko kay Barok, agad ko siyang tinaga. Naputol ang kanyang daliri. Binigwasan ko siya ng suntok, ngunit sinipa niya ako sa muka. Sabay kaming bumagsak sa lupa. Inunahan ko siyang tumayo at itatarak ko sana ang itak ko sa katawan niya. Kaya lang, naunahan niya ako ng sipa sa sikmura. Napaatras ako habang nakangiwi ang mukha ko dahil sa sakit. Kakaiba ang lakas niya. Ngumisi ito habang dahan-dahang tumayo. Hindi ako kasing hina ng iniisip mo, Elias. Kaya manood ka kung gaano ako kalakas. Mula sa harapan ko ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Naging aswang na matiglaag nun ito. Mapupula ang kanyang mga mata, nakahawig ng isang paniki. Kakaiba ang lakas niya dahil inaral niya ang itim na karunungan para gawing aswang na bungisngis ang kanyang mga tauhan. Nagulat kami sa biglang pagbabagong anyo ng mga alagad niya. Malahiganting aswang ang mga bungisngis. Iisa ang kanilang mata at nakakabingi ang kanilang pagtawa. Habang tumatawa sila, hihina naman ang mga kapangyarihan taglay ninyo. Dito na kayo mailibig ng buhay.
Nagkakamali ka, Barok. Kala mo matatakot ako porkit nagbago ka ng anyo? Ikaw ang ibabaong ko rito! Mabilis ang ginawa kong pag-atake sa kanya. Ngunit nakaiwas siya at tinubuan siya ng pakpak sa likod. Lumipad ito ng mataas at pabulusok na umatake sa akin. Sinalubong ko naman siya ng taga sa kanyang pakpak kaya naputol ito. Nagpa-ekis-ekis ito sa paglipad. O ano? Masakit ba? Hayop ka, Elias! Pinutol mo ang pakpak ko! Kulang pa yan. Ito pang isa. Sumugod ako sa kinaroroonan niya. Habang sina Lolo Pino at Magno naman ay nakipagpambuno na rin sa mga aswang na bungis-ngis. Hindi ito pwede! Masyado kang mabilis at malakas ang tingero! Kaya humanda ka sa akin. Dahil papatayin na kita ngayon. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kabagsik na antingero. Mataas akong tumalon upang maabot ko siya sa ere. Ubod lakas kong itinarak ang itak sa kanyang tiyan. Sinubukan pa niyang lumipad, kaya lang hindi niya magawa dahil isa na lang ang pakpak niya. Kasabay ng orasyon ko, lumiwanag ang aking mutya. Isa itong malakas na kapangyarihang magbibigay bisa sa sandata ko para patayin ang aswang. Pinugutan ko siya ng ulo hanggang sa bumagsak sa lupa ang katawan ng matiglaag nun na si Barok. At dahil doon, nakatitiyak ako na wala na siyang buhay. Walang kakayanang kagaya mo kung nanghihiram ka lang ng lakas sa itim na kapangyarihan. Akin na tong medalyon mo. Sisirain ko to para hindi na magamit sa kasamaan. Sabay sipa ko sa napugot niyang ulo at tumalsik ito sa kinaroroonan ng mga bungisngis. Sakto yon, nasusuntukin ng aswang na bungisngis ang kaibigan ko. Mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan nila. Katapusan niyo ng lahat ngayon! Pinugutan ko rin ng ulo ang aswang na bungisngis na nasa ibabaw ni Magno para lamang akong nagtatabas ng tubo nang pugutan ko ng ulo ang mga aswang. Dahil abala ako sa pakikipaglaban, hindi ko naman naiwasan ang pagtama ng malakas na suntok sa dibdib ko mula sa isa pang aswang na bungisngis. Tumalsik ako at tumama ang likod ko sa isang nakaangat na ugat ng puno. Napaigik ako dahil sa labis na sakit. Malakidlat na lumapit sa akin ng aswang na bungisngis. Galit na galit ito at dinakot ang leeg ko. Nagsalita ito at sinabing pinatay ko raw ang anak niyang si Barok. Kaya napagtanto ko na siya ang dating police major na si Rodrigo. Kung ganun, anak mo pala si Barok. Marahil, nagkaroon ka ng asawang aswang na matiglaag nun. Kaya nabuo si Barok. Kaya pala malakas ang loob ng anak mo na maggasik ng lagim dahil suportado mo ang kahayupan niya. Mag-ama nga kayong demonyo! Sinadya kong kausapin siya habang sakal ako upang malaya kong maitarak sa kanyang katawan ang hawak kong itak. Nagawa ko yon nang walang kahirap-hirap. Ibinaon ko ang talim ng sandata ko sa katawan niya. Nabitiwan niya ako at napasigaw ito ng malakas. Mabilis kong binunot ang itak, sabay pugot sa kanyang ulo. Bumagsak ang katawan nito sa lupa habang tumatalsik pa ang kulay itim nitong dugo. Napatay na rin ni Lolo Pino at Magno ang ibang mga aswang na bungisngis. Sakto naman na nagising din si Milen. Kuya Magno? Lolo Pino? Nasaan ako? Anong nangyayari dito? Milen, dinala ka rito ni Barok. Balak kanyang patayin. Ano po? Paano pong nangyari yun? Nagiganti siya sa kapatid mo at kay Elias. Nandito si Elias? Nang tumingin sina Magno at Lolo Pino sa gawi ko, napatingin din si Milen sa akin. Nagulat ako nang mabilis itong bumaba sa lamesang bato at tumakbo papunta sa akin.
sabay yakap ng mahigpit sa akin. Salamat, Elias. Salamat. Iniligtas mo ulit ako. Oo naman, Milen. Gagawin ko talaga yun sa lahat ng pagkakataon. Pero, bakit mo ba ako palaging inililigtas? Sabay bitaw nito ng yakap sa akin. Lumapit na rin sa amin sina Magno at Lolo Pino. Mahalaga ka sa akin, Milen. Dahil kapatid ka ni Magno. Talaga bang yun lang ang dahilan, Elias? Sira. Tara na nga. Baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Nauna akong maglakad sa kanila. Nagulat naman ako nang kumapit sa braso ko si Milen habang nakangiti at nakatingin sa mukha ko. Anak ng putya, oo. Oo na, sige na. May pagtingin na ako sa'yo. Kaya wag mo na akong titigan, Milen. Nahihiya na nga ako eh. Ah, ganon. Kaya pala namumula mukha mo. Habang naglalakad kami, ay tampulan na nga kami ng tukso ng maglolo hanggang sa makarating kami sa bahay. Ang nangyari sa Talayban ay balita sa mga karatig barangay, lalo na ang mga baryong nabiktima ng mga aswang na bungisngis. Laman ng kanilang usapan ang dayong antingero na umubos sa mga aswang na bungisngis. Nakilala nila akong lahat at sobra silang nagpasalamat sa akin. Pagkalipas ng 1 taon, ay tuluyan ng natahimik ang baryo ni Magno, ni Milen at ni Lolo Pino. Marami akong natutunan sa mga nangyari sa akin. Isa na roon ang pagpapahalaga sa isang kaibigan. Hindi pala dapat maliitin ang mga kampon ng kadiliman, dahil kung hindi mo makabisado ang kanilang kapangyarihan, ay maaari ka palang mabigo at mapahamak. Ngunit kung nasa panig ka ng kabutihan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan ng isang antingero, kung walang gabay ng Panginoon, ay mawawalan din ito ng saysay. Kaya, kung meron man akong dapat ipagpasalamat, yun ay ang hindi ako pinabayaan ng dakilang lumikha. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagpili niyo sa kwento ko. Lubos na nagpapasalamat, Elias, ang dakilang antingero ng San Vicente. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang na sa mundong puno ng pagbabago at pagsubok, tunay na napakalaking biyaya ang magkaroon ng isang kaibigan na hindi ka iiwan sa oras ng hirap man o ginhawa. Yung tipong kahit anong unos ang dumating sa buhay mo, nariyan siya. Handa kang damayan, unawain at ipaglaban, kahit pa ikaw mismo ay pinanghihinaan na. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa dami, kundi sa lalim ng samahan at sa tibay ng paninindigan ninyo sa isa't isa. Parang higit pa sa magkapatid ang turingan. Walang iwanan, walang talikuran, at walang sukuan, sapagkat totoo ang kasabihan na mas mabuti ng iisa ang kaibigan ngunit tunay at tapat kaysa marami nga, ngunit puro pansamantala at kayang ipagpalit ka anumang oras. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay isinilang para sa panahon ng kagipitan. Kaya kung ikaw ay biniyayaan ng ganitong klaseng kaibigan, ingatan mo siya, palagahan at suklian mo ng parehong katapatan at pagmamahal ang kanyang ipinakikita sa iyo. Sa huli, ang tunay na kaibigan ay hindi lamang kasama sa saya, kundi sandigan sa lungkot at lakas sa panahon ng kahinaan. Huwag natin sayangin ang ganitong uri ng samahan, sapagkat bihira ito at hindi
madaling matagpuan. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusubok sa dami ng pinagsamahan, kundi sa tibay ng pagsasama sa gitna ng pagsubok. Kaya piliin mong maging tapat na kaibigan at pahalagahan ang mga taong nanatili sa iyo kahit kailanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.